So, ang pag-aaralan po natin about sa assurance ay ang possibility and grounds of assurance. So, ito po ay magiging two-part series. So, meron akong 4 na puntos. Tatalakayin po muna natin yung unang 2 at yung mga natitira ay sa susunod na linggo. So, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna sa Panginoon. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa opportunity to study again your word. At ang pag-aaralan po namin ngayon ay ang topic of assurance. Lord, nawa po sa pamamagitan ng aming pag-aaral na ito ay ang mga kapatid namin, ang mga mananampalataya na hindi tiyak sa kanilang kaligtasan o sila ay may pagdududa, ay tulungan niyo po sila, Panginoon, na makasumpong din ng katiyakan sa kanilang estado sa inyo. Lord, bless niyo po ang oras na ito. Kami po ay tulungan ninyo na makapakinig ng maayos at ito nawa ay talagang may apply namin sa aming mga puso at isipan. Lord, salamat at gamitin niyo rin po ako. Bigyan niyo po ako ng karunungan, ng kakayahan, Panginoon, na maipaliwanag ang inyong mga katotohanan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, ano po ang assurance? Let us define what is assurance first. Sa mga hindi nakakaalam, sinabi ni Joel Beakey, assurance of faith is the conviction that one belongs to Christ through faith and will enjoy everlasting salvation. Yan po yung sinabi ni Joel Beakey sa kanyang aklat na Knowing and Growing in Assurance of Faith. Another definition naman from Sinclair Ferguson, assurance is the conscious confidence that we are in the right relationship with God through Christ. So pansinin po natin yung keywords dito, conviction and conscious confidence ng isang mananampalataya ay nabibilang kay Kristo at siya ay magmamana ng walang hanggang buhay. So in other words, ang assurance po ay ang kasiguruhan na ang isang mananampalataya sa kanyang sarili ay isang ang tunay na Kristiyano at may tunay na relasyon sa Diyos at magmamana ng buhay na walang hanggan. So I hope clear ang ating definition. So perhaps marami sa atin ang nagtatanong, am I really a believer? Am I really a Christian? Siguro madalas niyong tinitingnan ng inyong mga sarili. May mga nakikita kayong mga evidences that suggest that you are not a believer. And ngayon ay nagda-doubt ka. So yun ang ating sasagutin sa ating topic ngayon. Sasagutin natin yung mga tanong ng, ako nga ba ay tunay na naligtas? Ako nga ba ay makakasama sa paghahari ni Kristo sa langit? O baka sa impyerno ako mapupunta? Ako nga ba ay makakaasa na ako ay tunay na nananampalataya o baka dinadaya ko lang ang aking sarili? So yun ang mga tanong na ina-address ng ating topic ngayon. So I hope that is clear and I hope alam natin kung ano yung i-expect natin sa susunod na mga linggo. Okay, so bakit po importante ang assurance? Bakit mahalaga na alam natin o bakit mahalaga na may alam tayo sa usapin ng assurance? Bakit importante na tayo ay maging sigurado sa ating katayuan, sa biyaya at kaligtasan? May mga binigay po si Joel Beakey, pero hindi ko nababanggitin lahat. Unang-una, false assurance is deadly. Nakamamatay ang maling assurance. Ang alam natin, may mga kilala tayo siguro or even tayo before, ay nagkaroon din tayo ng mga false assurance or false hopes.
Kasi without assurance, we will be marami ang inaakay ng maling katiyakan pagdating sa kaligtasan. Ang tao ay maaaring maniwala na siya ay isang mananampalataya at walang katibayan iyon sa kanyang buhay. Therefore, siya ay may false assurance na siya ay maliligtas bandang huli. At dahil siya ay may false assurance na iyon, siya ay magiging kampante ngayon sa kanyang buong buhay at bandang huli, marirealize niya na mali pala yung pinanghahawakan niya at nandun na siya sa impyerno. So both deadly ang false assurance, both in this life and in the life to come. So yan yung unang reason, false assurance is deadly. Pangalawa, bakit kailangan ng mananampalataya ng assurance? Bakit importante? Kasi ang assurance is essential for the healthy experience of the Christian life. Assurance is essential for the healthy experience of the Christian life. It is essential for our peace. Without assurance, ikaw ay mananatiling laging nagdududa kung ang Diyos nga ba ay para sa iyo o laban sa iyo. Yun ang unang effect pag hindi ka assured sa iyong kaligtasan. Pangalawa, assurance is essential for our Christian service. Ang isang mananampalataya na walang assurance ay bihirang mag-abala pagdating sa mabubuting gawa. Madalas ang mga mananampalataya na hindi assured, nauubos ang kanyang enerhiya sa pagdududa. Nauubos ang kanyang panahon sa tanong na siya ba ay ligtas o hindi. Sa ganong pamumuhay niya, may hindrances ngayon sa kanyang Christian walk o sa kanyang Christian service. And sabi rin dito, assurance enriches our communion with God. If you are not assured that you are a true child of God, ay hindi ganun kakongkreto yung sa iyong perspective, yung pakikipag-isa mo sa Diyos. You are always in constant doubt whether you are really a child of God or not. So, and last, assurance is essential because it helps us keep being salt and light. What do we mean by that? Ang katiyakan na tayo ay nabibilang kay Kristo ay magiging sandigan natin laban sa modernong panahon at kultura na kumakalaban sa Diyos. As you know, mahirap na i-represent ang Diyos dito sa mundo kung ikaw mismo ay hindi sigurado sa katayuan mo sa Diyos. How do you represent God? How do you represent yourself to people being a child of God if you are not really sure if you are really a child of God? So, I hope na nagigets natin kung bakit importante itong assurance na ito. So, now, bakit mahalaga? Ngayon naman, tayo ay magsisimula sa katanungan, posible nga ba talaga na magkaroon ng assurance? Posible nga ba talaga? Siguro ngayon ang iniisip natin ay yes, posible. But before, kinalaban ng ating mga forefathers yung idea na hindi posible ang assurance. Actually, ito ay ginagawa ng Roman Catholic Church. So, ang ginagawa kasi ng Roman Catholic Church ay dinideny nila na may assurance talaga. Dinideny nila na ang isang mananampalataya ay maaaring magkaroon ng katiyakan na sila ay tunay na ligtas. According sa Roman Catholic Church, assurance comes by special revelation only to those select saints. Assurance comes only to those select saints. So, bibihira lang daw, according sa kanila, ang nakakatanggap ng assurance. Hindi po si saints. Si saint. Ang bawat hindi lahat ay na-assure.
At pangalawa, ang kanilang argument ay mapanganib daw yung assurance sa mga ordinaryong mananampalataya. Well, valid naman yung point nila. Somehow may katotohanan doon. But both the Bible and the confession asserts that assurance is possible. Both the Bible and the confession asserts that assurance is possible. Unlike sa tinuturo ng Roman Catholic Church. Sinabi dito sa confession natin, by the way, I am basing this study sa ating Confession of Faith. At ang chapter ng assurance ay chapter 18, entitled Assurance of Grace and Salvation. So, basahin ko lamang po yung chapter 1. Sabi ng confession natin, although temporary believers and unregenerate men may vainly deceive themselves with false hopes and carnal presumptions of being in the favor of God and in the state of salvation, which hope of theirs shall perish. This is the important part. Yet such as truly believe in the Lord Jesus and love Him in sincerity, endeavoring to walk in all good conscience before Him, may in this life, I repeat, may in this life be certainly assured that they are in the state of grace. The confession asserts that in this life, believers may certainly be assured. So the confession asserts that assurance is possible. Kaya ano naman yung sinasabi ng Biblia? 1 John chapter 2 verse 3, and by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. 1 John 3:14, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. 1 John chapter 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Napansin niyo yung inuulit-ulit na phrase doon? We know. We know. You may know. Hindi dyan sinabi na you may not know. It is impossible for you to know. Or you may know only in the next life. Rather, ang tinuturo sa atin ng Biblia, assurance is now. Assurance is possible dito sa ating present life. So ano ang punto sa atin dito mga kapatid? Nililinaw po ng Biblia at ng confession natin na habang tayo ay nabubuhay, habang ikaw ay nabubuhay, ay posible kang magkaroon ng kasiguruduhan. Na ikaw ay maaaring maging sigurado o assured na ikaw ay tunay na nabibilang kay Kristo. Unlike sa tinuturo ng Roman Catholic Church. Actually, according kay Joel Beeke, ito ang isa sa dahilan kung bakit galit or furious si Martin Luther sa church. Kasi ang Roman Catholic Church ay pinapabayaan na manatili yung mga mananampalataya na nasa dilim, na walang katiyakan ang mga members nila. And perhaps it keeps them in constant fear. Siguro na-imagine nyo naman yung pakiramdam ng lagi kang napapaisip na gigising ka sa umaga, ako ba talaga ay mananampalataya o hindi? So, lagi kang takot. You walk the Christian life not as being assured, but as like earning yung pabor ng Diyos sa iyo. So, ang gusto lang nating ipunto, the Bible and confession is clear. Assurance is possible. Here. Okay? Ngayon, sumunod dyan, in-address din ng confession yung pangalawang concern ng Roman Catholic Church. Na ang doktrina daw ng assurance ay mapanganib sa mga ordinaryong mananampalataya. Of course, sabi ko nga kanina, valid reason naman talaga na may danger ang doktrina ng assurance. Actually,
ito yung error ng mga antinomian Protestants na sila ay naghahayag na sila ay tiyak or assured. But in reality, hindi naman nakikitaan ng kaakibat na kabanalan sa kanilang mga buhay. At yun yung ikinakatakot ng Roman Catholic Church. But the Bible and the confession doesn't deny naman yung danger na yun. Honest ang Biblia at ang confession natin that yes, there are some who will abuse the doctrine of assurance. Sinabi sa Biblia, familiar tayo dito sa Matthew 7, 22 to 23, sinabi ng Panginoong Jesus, "On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them," alam niyo na yung sumunod, "I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." So dinidescribe ng Panginoong Jesus dito, mga tao na they are confident dito sa lupa that they are really believers. But sinabi ng Panginoon sa kanila na sila ay namumuhay pala as if walang batas na ibinigay ang Panginoon. They are workers of lawlessness. And also, we know the story of the tax collector and the Pharisee sa Luke 18. So, di ko na uulitin yon. So, the Bible doesn't deny na may mga false assurance ang mga tao, ang mga hindi mananampalataya. Now also, the confession also doesn't deny na may danger talaga ang false assurances. Una-una dito sa chapter 1, ang bungad ng paragraph 1 natin, chapter 18, paragraph 1, sabi dito, "Although temporary believers and unregenerate men may vainly deceive themselves with false hopes and carnal presumptions." So yun yung una agad. Yun yung unang pinoint out agad ng confession natin na may mga temporary believers and unregenerate men na dadayain nila ang kanilang mga sarili. So yes, the Bible and the confession agrees with the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church's concern about the danger of false assurance. Pero one thing na pagkakamali ng Roman Catholic Church ay ito, na kung paano nila hinandle yung reality and danger ng false assurance. Kung paano nila hinandle. Kasi ang ginawa nila, ang solusyon doon sa false assurance is to deny or pagtatago ng possibility ng assurance. In order to somehow protect yung mga believers, ang solusyon nila, no, we will say that there is no assurance at all. Yun yung kanilang solusyon. But the Bible, ito ang kaibahan ng Bible sa Roman Catholic Church, the Bible doesn't retreat pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. If ang isang doktrina ng Biblia ay somehow may possibility na abusuhin ng tao, hindi nagre-retreat ang Bible doon. Gaya ng justification by faith. Sinabi ng Apostol Pablo, mababasa natin sa kanyang mga sulat na inaabuso ng mga tao yung kanyang tinuturong doktrina. Na ito ay license sa pagkakasala. But in fact, the Bible doesn't hide or deny yung mga ganitong klaseng katuruan. And both the Bible and confession teaches that real assurance promotes humility and holiness. Yun yung ina-assert ng Biblia at ng confession, na instead na ang assurance ay magdulot ng carelessness sa mga mananampalataya, the Bible and confession asserts that no, the opposite is true. Assurance promotes godliness, humility, and holiness. Ito yung sinasabi ng Bible sa atin. 1 John 3, 1 to 3. Basahin ko na lang yung verse 3. "Everyone who thus hopes in Him
purifies himself as he is pure. Na-gets nyo yung wording ni Apostle John doon? Ang lahat ng umaasa sa Panginoong Jesus ay pinapadalisay ang kanyang sarili dahil dalisay ang Panginoon. So assurance, being assured, must not promote carelessness sa Christian walk. Then sinabi rin sa ating confession sa paragraph 2 na ang bunga ng assurance is keeping the heart both humble and holy. At sinabi rin yan sa paragraph 3, therefore it is the duty of everyone to give all diligence to make his calling and election sure. Tapos may mga binanggit siya doon ng mga fruit. Sabi dito, the proper fruits of this assurance, so far it is far from inclining men to looseness. So the confession also asserts that no assurance aids godliness. Assurance aids holiness. It is far from promoting idleness. It is far from promoting looseness or carelessness sa ating walk. So I hope, mga kapatid, clear na yung tinuturo ng Biblia at ng confession. Is assurance possible? The answer should be clear na yes. And is assurance beneficial sa atin? The answer should be yes. Both the Bible and the confession say so. So yan, yun yung ating point number 1. The possibility of assurance. Yes, it is possible. Ngayon, after nating malaman na posible pala na maging tiyak sa pagiging ligtas mo at pagiging ligtas ko, alamin naman natin kung ano-ano ba yung mga batayan. Ano ba yung mga basis paano masabi ng isang tao, ng isang mananampalataya na siya ay ligtas? Ano yung mga standards na titingnan natin? So, dito tayo dadako sa ating last point ngayon, grounds of assurance. Grounds of assurance. Ito yung makikita natin sa paragraph 2 ng ating confession. So ano nga ba ang grounds? What are the grounds? The foundation, the basis, the roots of assurance. Ano nga ba yung hahanapin mo? Ano yung hahanapin mo para ikaw ay makumbinse na isa kang tunay na ligtas? Just to clarify lang, pag sinabi po kasi nating grounds of assurance, we don't mean kung ano yung basihan kung saan nakasandal ang kaligtasan. Salvation is different from assurance, okay? Magkaiba ang kaligtasan at assurance. You can be saved. That is secure. You are secure in your salvation. You can be saved, okay? But, pwede ka rin hindi maging assured even though that you are saved. So yun yung need nating linawin na porket wala ka pang assurance or you are not really sure of your standing before God, it doesn't mean you are not saved. Yun yung need nating linawin, mga kapatid. So if you are doubting your assurance now, if you are doubting, struggling sa assurance, huwag ka agad mag-conclude, no, na ikaw ay hindi mananampalataya. Aralin natin yan hanggang sa susunod na linggo. Ngayon, need ko lang pong i-point out dito sa ating paragraph 2. I think better na basahin ko yung buong paragraph. Sabi dito, this certainty is not bare conjectural or probable persuasion grounded upon a fallible hope, but an infallible assurance of faith, founded on the blood and righteousness of Christ revealed in the gospel, and also upon the inward evidence of those graces of the Spirit, unto which promises are made, and on the testimony of the Spirit of adoption, witnessing with our spirits that we are the children of God, and as a fruit thereof, keeping the heart both humble and holy. But, bagitin ko lang yung outline dito. Inumpisahan sa paragraph 2,
na itong assurance natin ay hindi ilang ito wishful thinking. Hindi ito fallible or maaring magkamali, but rather it is an infallible assurance. You can put your trust in it. Na totoo yung assurance na ibinibigay ng Panginoon. So yun yung unang need nating i-assert, na hindi wishful thinking yung assurance na pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Actually, dinescribe nga yung quality ng assurance dito. Negatively, it is not wishful thinking, it is not assumption, it is not conjecture. Hindi ito haka-haka. And positively, assurance, true assurance of faith is infallible. It doesn't deceive, it is not deceiving. It is not liable to mistakes or deception. It is not capable of error. Not liable to fail. So, the confession asserts that we can receive an infallible assurance. Hindi ito deceptive. Hindi ito pagkakamali. Hindi ka magkakamali. Ito ay sigurado, ito ay certain. This is the kind of assurance that the Bible speaks about. It is true assurance. So after knowing that it is an infallible assurance, ngayon, ano naman yung grounds? Ano ba yung mga basis natin to be assured sa ating kalagayan sa Panginoong Hesukristo? I notice, kanina ko pa hawak to, di ko naman ginagamit. Pero helpful siya. Sige, ito, sulat ko yung grounds. Nababasa po ba? Ayan. Grounds. Sige. Ayan. May dalawa tayong category. Una ay primary. Primary and objective. Objective ground. Ayan. Yan yung una. Pangalawang category, secondary and subjective ground. Ayan, pag sinabi nating primary, pangunahin. Pag sinabing objective, it is outside of us. It is outside of us. Pag sinabing secondary, syempre, mas inferior siya doon dito sa primary. Pero importante dyan yung word na subjective. We will look into ourselves. Ito yung mga bagay na titingnan natin sa ating mga sarili. Okay? Yan yung dalawang category ng grounds. So, umpisahan po natin dito sa una, the primary and objective ground of assurance. Sinabi dyan sa confession po natin, ang unang ibinigay dyan is the blood and righteousness of Christ. Una. Yan ang ating primary and objective ground. The blood and righteousness of Christ. Ayan. Ang dugo at ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Well, kung ikukumpara nyo sa Westminster Confession of Faith, yung phrase na yan, iba yung ginamit nila. Ang ginamit nila ay promises of salvation. Hindi ko alam kung bakit iniba ng iba ang nasa confession natin. But I believe they are talking about the same thing. Sinabi sa atin sa Romans 5:9, since therefore we now have been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Pangalawa, sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Romans 5:18-19, therefore as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by one man's disobedience the many were made sinners,
So by the one man's obedience, the many will be made righteous. Okay, brother, binanggit mo yung mga verses na yan. Ano yung gusto mong ipunto dyan? Ang pinopoint out sa atin ng Biblia at ng confession, na ang mga pangako ng kaligtasan ay ang ugat o sandalan ng ating assurance. Yung mga promises ng kaligtasan sa Biblia, sila yung ugat o sandalan ng ating assurance. Paano ka nakakasiguro? Paano ka ma-assured that you are a believer? Kasi yun yung pinangako ni Kristo sa Biblia. That whoever believes Christ shall be saved, shall have eternal life. That should be the primary basis para ikaw ay ma-assured. To be sure that you are really a believer. So, para ikaw ay makatiyak pala sa kaligtasan mo, ang una mong dapat gawin pala ay tumingin ka kay Jesus at sa kanyang mga pangako. Huwag ka munang tumingin sa iyong sarili. Huwag ka munang tumingin sa performance mo. Huwag ka munang tumingin sa disposition mo. Tumingin ka muna sa pangako ng Panginoong Hesukristo. Actually, if you see yourself as not performing as you ought to perform, most of the time, the promises of Christ is enough. The promises of Christ is enough for us. So, find your assurance, brethren, sa gospel ng pangako sa mga gospel promises ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung unang nating application. To be assured, look doon sa promises, sa mga gospel promises ni Christ. So, yan yung ating primary and objective ground. So, that is outside of ourselves. Ngayon, dito naman tayo dadako sa pangalawang category, sa secondary and subjective naman. Tayo ngayon ay titingin na sa ating mga sarili. May dalawang binanggit yung confession dyan. Ang una ay inward evidences. Inward evidences of grace. Pangalawa, testimony of the Spirit. So overall, may tatlo lang tayong grounds according sa confession. Parang papuntang langit yung sulat ko. Una, inward evidences of grace. Ano-ano ba yung mga presensya or present sa iyo ng mga graces ng banal na Espiritu? May tatlong, sa book na binabasa ko, may tatlong binigay. Faith, repentance, and good works. Faith, repentance, and good works. Yung faith, binanggit sa chapter 14, paragraph 1, that it is called grace. Grace of the Spirit ang pananampalataya. Sa chapter 15 naman, binanggit na yung repentance is an evangelical grace. Tapos yung good works, considered grace siya, kasi sinabi din sa chapter 16, that our ability to do good works is not at all of ourselves, but wholly from the Spirit of Christ. So, 3 evidences of grace: faith, repentance, and good works. Kung itong tatlo na ito ay present sa isang mananampalataya, hindi ko sinasabing kung perfectly present, but at least present sa mananampalataya, makakaasa ka na ikaw ay ligtas. If these evidences of grace is present in you, continually growing in you, there is a seed in you, makakaasa ka na ikaw ay mananampalataya. So that is the second ground of assurance. Ngayon, pangatlo, yung huli nating ground of assurance, the testimony of the Holy Spirit. Actually, mababasa natin yan sa Biblia, sa Romans chapter 8, verse 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.
The Spirit Himself testifies sa ating mga spirito na tayo ay mga anak ng Diyos. So, yung tinuturo sa atin ng Biblia. In-explain ito ni Benjamin Hitch na paano ito ginagawa ng banal na espiritu. Una daw, by direct act. By direct act. Sa ating daw na pag-exercise ng pananampalataya kay Kristo at sa pagtitiwala sa mga pangako niya, the Spirit testifies to us that eternal life is ours. As we believe kay Christ at sa promises, the Spirit assures us that we have Christ and will be saved. Yun yung direct act ng Holy Spirit. Pangalawa, by reflex. R-E-F-L-E-X. Ang banal na espiritu, siya naglalagay ng bunga sa ating mga pagkatao, mga fruit. At sa pamamagitan ng fruit, doon tayo ina-assure ng banal na espiritu that we are really saved. At may comment din dito si Sam Waldron na bakit kailangan ng testimonya ng banal na espiritu sa atin. Hindi ba enough yung promises? Hindi ba enough yung evidences of grace? Explanation ni Waldron, kasi dahil daw sa ating mga natitirang kasalanan, nahihirapan tayong i-discern yung mga evidences ng grace sa atin. Para makita yung mga ebidensya or patunay ng grasya. Kaya yung banal na espiritu ay minarapat na bigyang linaw ang kanyang mga gawa. Kumbaga, may work ang Holy Spirit sa atin and also the Holy Spirit puts the spotlight doon sa kanyang work. At sa pamamagitan nun, tayo ay ma-assure ng kaligtasan. So that's 3 grounds. Ulitin ko lang. The blood and righteousness of Christ, that is the primary ground. Then yung subjective grounds, do you have inward evidences of grace? Although ito ay weak or imperfect, but as long as nakikita mo ito, you can be assured. And also last is the testimony of the Spirit. Yan yung third ground. So, yan yung tatlo na ating mga batayan ng ating assurance. And with this, malinaw na sa atin na bawat mananampalataya ay pwede palang makasiguro nang walang takot na siya nga ay isang mananampalataya. So therefore, sa mga struggling brethren, doubting brethren, ang application mo dito, do not lose hope. Do not lose hope na hindi ka na sumpong ng assurance. Assurance is possible to be known. So yun yung dapat mong aplikasyon. Huwag kang makontento naman sa mga sa iba. Huwag kang makontento na hindi ka nakakatiyak na ikaw ay ligtas. Do not be content na hindi mo alam that you are a true believer. Sabi ni Waldron, no true believer is satisfied if he doesn't know if he is one. Hindi ka masasatisfy if hindi mo alam na isa ka talagang tunay na believer. So, I hope that is clear, brethren. Three grounds of assurance at sa ating aplikasyon, huwag kang mawala ng pag-asa. You can have assurance at huwag kang makontento na hindi ka sure dito. Ngayon, malapit na tayo matapos. Lilinawin lang natin we have 3 grounds, but we must examine ourselves gamit ang tatlo na ito. Each of them is crucial. You cannot skip one ground or isa lang yung gawin mong ground of assurance. I-explain ko kung bakit. Una, kung promises lang ang iyong magiging basehan, well, pagdating sa salvation, yung promises is enough. Okay? If you believe the promises of Christ in the gospel, you will be saved. But pagdating sa assurance,
it is not enough. Kasi kung yan lang ang pagbabasihan mo, tapos wala kang evidences of grace, wala kang testimony of the Spirit, it is false assurance. Baka nagfo-fall ka na sa easy believism if walang practical na effect sa buhay mo. Ngayon, kung i-disregard mo naman tong una, tapos ito yung pagbabasihan mo lang, yung inward evidences of grace, mapupunta ka naman sa error ng legalism. Yan na lang yung focus mo. Ang iyong assurance ay nakabase sa iyong performance, sa iyong disposition, sa iyong puso. Ngayon naman, kung i-disregard mo ulit itong dalawa, tas ito lang, baka ikaw ay mapunta sa error ng rationalism. You are being rational na lang about sa assurance mo. You are assured because nagkaroon ka ng logical deductions na I believe in Christ, so therefore ako ay ligtas na. But you don't mind about these two grounds. Hindi mo nakikita yan. You don't examine yourself if you have the inward evidences or the testimony of the Spirit. Lacking ang iyong assurance. You have the tendency to fall into false hope, false assurance. Therefore, if we will examine ourselves, let us examine with these three. Yun ang tinuturo sa atin. Lastly, sa ating pagtatapos, baka makarinig tayo ng objection na hindi ba itong assurance na ito ay baka magdulot ng pride? Hindi ba ito magdudulot ng carelessness, ng presumption, or baka even careless living, abuse of grace? Yan yung common objection sa assurance. But no, the Bible and confession teaches the opposite. Sabi nga natin kanina, ito ay magbubunga ng totoong kababaang loob at kabanalan. Lahat ng umaasa, sabi doon sa 1 John, lahat ng umaasa kay Kristo ay pinapadalisay ang kanyang sarili. Tapos sinabi rin ng confession na ang bunga ng assurance, it keeps the heart both humble and holy. So therefore, brethren, a real assurance or a full-blown doctrine of assurance is not an enemy of godliness. Assurance is not an enemy of godliness. Ang assurance, dito pa lang, ay hindi yan hiwalay sa kabanalan. So, huwag ka matakot sa assurance. So, yun, dun natatapos yung ating lesson. So, we learned about what is assurance, why do we need assurance, or why assurance is important. Pangatlo, the possibility of assurance. Then lastly, what are the grounds of assurance? And I hope may natutunan tayo. Sige, may time pa tayo. It's time for our question and answer portion na madali. Are you sure? Sige, sino pa ang may gustong magtanong? Or baka may gusto kayong i-clarify? Nandiyan naman po si Pastor Joseph. Wala? Ay, si Nathan. Sige. Mike po. Tanong ko, ano yung level ng assurance, yung accent ng certainty na meron tayo kung assurance tayo? For example, yung assurance ba natin, kasi sure kung pinapaniwalaan natin na namatay si Christ? Ganun ba? Degrees of assurance. Yeah, possible ba na ganun tayo ka-sure? Kasi pinaniwala tayo na namatay si Christ. Ganun tayo A level of assurance.
Hindi ko alam kung may ganun ba talaga na level of certainty sa pagiging assured. But next week kasi ang topic natin ay ito yung pangatlong point tsaka pang-apat na point. Yung una, cultivating assurance. Tapos yung pang-apat ay sa paragraph 4 kasi ng confession, tinuturo doon na may various degrees ang assurance. Ito, no, i-spoil ko na kayo. That is why may mga verses sa scripture na sinasabi, especially kay Peter, that make your election and calling sure. Because Peter wants believers to cultivate yung kanilang assurance. Sinasabi dito sa paragraph 4 that all believers ay may certain degrees of assurance. May weak, may pabago-bago, may iba may very confident sila. And nagbabago-bago yan kasi may neglect yung believer. May suffering na nangyayari. So, let us accept talaga na may certain degrees ang assurance. Ngayon, ang confession, hindi tayo iniiwanan na porket ba mababa ang iyong level of assurance or yung certainty is, ano ba yun, wala na, talo ka na, wala ka nang gagawin. That is why meron tayong ganitong paragraph. How do you need to cultivate yung assurance mo. So, if you are experiencing na parang you are not really certain, you have ways to cultivate yung assurance. So, hindi ko man nasagot yung exactly yung tanong mo, bro. But may teaching tayo about diyan. Hindi ko masasabi na may certain level dapat. But I know at least there must be enough confidence. Enough. Hindi ko alam kung ano yun, ano yung degree ng pagiging enough. But, yun ang sagot ko. Nasagot ba, bro? Sure ka? Sige. Assured siya, assured. Sige, another question po. Ay, si Deacon Boy. Tito Boy. Pero minsan ang problema, hindi yung objective believing, although realized through subjective profession, di ba? Hindi tayo nagdududa doon sa ginawa ni Jesus. Nagdududa tayo doon sa ginagawa natin. Yes po. So, di ba parang ganun? So, I think yung assurance pa, can we say na there is a Christian nature of assurance? Ganun ba sir? If there is, isa lang yun, isang klase lang yun. Ang nagbabago, hindi yung nature, yung degree. Tama, di ba? Hindi yung nature ng assurance. Yung degree of how assured you are. Tama po. May dadagdag daw sila. Okay. Si Saints. Assured na yan, assured. Oh. Dapat assured si Saint kasi Saint yan. Kasi, diba, nagtanong si tapos, naisip ko lang, ang yung assurance, yung basis, yung natin, Subjective ba ang basis ng... Yes. Yes, yung sagot ko. Yes. Sabi ko nga kanina, subjective yung ground natin for assurance, but hindi lahat ay subjective. There must be an objective ground din. Kasi, that is why sinabi natin na you must have three.
Kasi dito talaga, fluctuating yung ating assurance kung dito lang tayo magbe-base. Kasi baka ngayong Sunday, you are really assured that you are saved. Then pagdating ng Monday, pinagalitan ka ng boss mo or may na-experience kang kakaiba, yung feelings mo ay hindi na ganun. And also then, I think we must be careful then not to test our assurance sa kung ano-anong mga bagay. Example, yung feelings. Kung doon ka magbe-base sa feelings mo, hindi sa faith, hindi sa grace, hindi sa repentance, hindi sa good works. If sa feelings ka magbe-base, I don't think na very concrete or stable yung iyong assurance. Kasi feelings fluctuate. Parang roller coaster kasi yan eh. So even dito, we must be careful din na wag gawing grounds lahat ng mga bagay na meron tayo. So, yun ang sagot ko, bro. Nasagot. Sure? May ano ka? Ano po? Ayan. Tinanong mo pa ako. Kasi ganun din yung di ba, sa mga babae. Although pinapakita mo na, pero need pa rin ng verbal assurance. Ay, sinaitan ulit. Na-realize ko, yung tanong ko, may mali sa tanong ko. Ay, ganun? Hindi ka sure. So, hindi ka sure. Kasi, tanong ko diba kanina, yung assurance pa natin sa worship, pwede ba tayong isa sa belief natin na tayo Christ? Pero kasi yung, di ba, faith may decrease din yun. Yes. Yes. Kaya may mga tao na faith nila decrease. Dadapende na. Yes. Sinabi sa confession natin, yung faith ay may degrees din. May degrees din ang pananampalataya natin. So, naalala niyo si Christ, nirebuke niya yung disciples because they have little faith. Pero faith pa rin yun. And kinomend ni Christ yung centurion because he has great faith. Naalala niyo yung story? But sinabi rin ni Christ that if you have faith as little as a mustard seed, is kaya mong makapag-move ng mountain. So ano ba talaga? Little or big faith is still faith. But of course, we must not be content to have little faith. Yun yung point sa atin doon. So yes, faith, may degrees din ng faith. So, it affects yung ating Christian experience, yung how we deal with God. But yes, it doesn't mean that we are not saved if mababa or weak yung inyong pananampalataya. So, yun lang yung gusto nating linawin doon. Weak, little, or even great faith, it's all faith. And yes, and masi-save tayo through faith. Ayun. Patigilin mo ako pas pag may mali ako sinasabi. Okay, so anong oras na po ba? 2:57. Ay, si Yani. Yan. Brother, question ko lang po. Yung tao na excommunicate ba, makikita lang po pasok pa rin siya sa, hindi yung girlfriend, pasok pa rin po sa assurance. Or terms of assurance.
Insurance. May assurance pa rin ba? Ang mga tao mag-exchange. Ah, it depends kasi Kasi kung dito tayo magbe-base, inward evidences of grace, testimony of the Spirit. Yung na-excommunicate ba na yon ay pasok pa rin ba yung grounds na ito sa kanya? Evident pa rin ba yan? Pero kung dahil nga na-excommunicate siya, I trust the church na ginawa yung decision na yun to excommunicate yung tao na yun, knowing this, na ano ba talaga, wala ba talaga siyang evidences ng pagiging mananampalataya. So yun lang yung masasagot ko. Pero sabi ko nga, it depends kasi. Di ko alam yung exact na situation doon. Siguro tanungin natin si Pastor Joseph. kung baka may mas magandang sagot. Well, okay, dagdag lang ako ng question. Pakala ko. Para pagsagot ni Pastor, ano na? Sabali, kadalasan ang pinagdududahan natin yung mga subjective realities ng gospel. Yes po. So, tama lang ba na gano'n? Pero talaga ang pag inuuga yung assurance mo, ang ibig sabihin talaga doon, yung subjective realities, yung kaduda-duda sa panansan. Or, minsan ba, pero siguro I believe, pati yung objective, minsan, darating ka rin sa punto na, totoo nga. Pero sa akin sa pakiwari ko, mas madalas nag-e-end ka doon sa nagkakaroon ka ng less assurance pagka ina-analyze mo yung sarili mo versus the subjective realities of the gospel. More than doon sa objective. May That is a correct observation. May example po na ang doubt niya talaga is dito. Sa primary, si Job. Ganun. Si Job. Ah, Kasi righteous si Job. Ang doubt niya, ito mismo. Kasi he has all the, parang righteous siya. Yun yung testimony ng scripture. So, yes, possible din po na mag-doubt tayo dito. Pero, sasabihin din po sa atin sa paragraph 3 and 4 na even though na ang mananampalataya ay mag-arrive doon sa bottom line, sa bottom of the barrel, siya ay mape-preserve pa din po from utter despair. Yun po yung sabi sa confession natin. So, in-spoil ko na kayo. In-spoil ko na kayo for next week. So, may hope pa din na even though na yung totoong believer, even though mag-suffer siya sa doubt, sa struggles, nandun pa rin yung preservation ng Lord sa kanya. Ayun. Si Rog. May question ba si Rog? Doon sa excommunication, kapag it is faithfully executed, yung church talaga yung nagsasabi doon sa tao na wala siyang karapatan sa assurance. So, pwede siya magkaroon ng assurance pa rin, that is false, dahil nga tinatanggalan siya ng karapatan sa assurance kung faithful yung excommunication. Kasi nga, na hindi nakita yung repentance, yung inward evidence ng repentance. So, pero yung confession natin, in-acknowledge na may mga tao na nahuhulog sa grave sin, pero eventually, ibabalik din sila ng Panginoon. So, hindi sila, iba yung din sa, siguro na yung term namin doon sa chapter na yun, hindi completely nawawala yung assurance, hindi siya nagiging, kumbaga, kung quantifiable, hindi siya nagiging zero. So, possible na magkaroon pa rin ng personal assurance yung excommunicated kung tunay siyang believer. So, pero unstable siya dun sa assurance na yun. Pero ibabalik siya ng Panginoon sa tunay na repentance.
Pero ang sinasabi ng church dahil wala na itakbuhan sa buhay mo, wala kang karapatan sa assurance. Kaya yung message nung Lord Supper, di ba yung as sure as the bread touches my mouth, na ganun katotoo yung si Kristo ay kino-communicate sa pananampalataya ko. Sinasabi natin na hindi ka pwede dito sa Lord Supper sa expectation kasi hindi ka dapat ma-assure. Ganun talaga. Thank you po. Pero may tanong ako bro yung Ay, yan na. sa study mo ngayon na baka kasi makatulong siya dun sa inward evidences of grace. Na-encounter mo ba yung sa mga Puritans na practical syllogism? Yes po. Pero hindi ko siya sinama dito. Pwede mo ba share? Pwede share. Sige. Yung po yun, Pas, di ba yung yung since A, then B equals C. Yun yung ginagawa kasi ng Puritans. Na A, if I believe in Christ, then B, if I see these evidences of grace, then C, I conclude that I am a real believer. Yun yung formula ng mga Puritans. So, meron kasi application dun sa inward evidences of grace na pwede makatulong sa atin. Halimbawa, iba, premise A sa scripture na katagal. By this you know that you have been born born by God if you love the brothers. If you love the brothers. So, premise A, yun yung scripture na yun. Premise B, I love the brothers. So premise C, I have been born by God. So parang dun sa, kumbaga kaya syllogism kasi logic. Diba? Sa logic na yun, parang nakikita mo na mayroon kang inward evidences of grace. So parang helpful siya kasi dun mo nakikita yung inward evidences of grace. And it doesn't have to be, pwede kasi na yung by this you know that you have been born by God if you love the brothers. I love the brothers imperfectly. Pero you still love the brothers. You can still conclude na I have been born again. So, makakakuha ka ng assurance kahit na weak yung inward evidence of grace. That just because present siya. So, hindi ka makakontent na kaunti lang siya, pero pag nakita mo na present siya, at sinabi ng scripture na pag present ito, meron ka, ma-assure ka. So, kaya siya helpful kasi di ba yung alam natin na yung fruits ng spirit ay yung sinabi mo rin, yung binasa mo kanina, he has passed from death to life. Sabihin, kahit katiting lang yung presence, halimbawa ng love for the brethren sake, you have passed from death to life. So, ibig sabihin, may life. So, yun yung parang usefulness ng practical syllogism. So kung ako po ay medyo nakukulangan sa sarili kong mga evidences, I can still be assured. Makakakuha ka pa rin ng assurance dun sa presence. Kasi if you love the brothers, I love the brothers, pero nire-recognize mo imperfectly, weakly, pero present with love the brothers. Mayroon ka makukuha pa rin ng assurance. Kasi yung presence ng love for the brothers, you have passed from death to life. Ayun, thank you po, Pastor, sa clarification. Ayun nga, sinasabi ni Pastor, baka yun din kasi maging conclusion natin that pag sinabi nating evidences of grace, it must be perfect or yun yung expectation natin, perfect. But as long that it is present, even weak, you can still be sure of your salvation. Ayun, so may follow-up po. Please lang. Pero ayun, meron pa? Ay, si Ian.
Si Ezer ata, si Ezer. Sige, last na natin si Ezer. Dito, parang nasagot, ito na kasi nagkaya pero parang nasagot ko na. Siguro yung follow-up is, uh, is it, yung doubt ba is a bad thing? Na parang, kailangan mo siyang i-overcome? Or kailangan mo siyang i-eliminate totally? Or is doubt parang siyang component din ng faith towards parang renewal? Self-examination. Yun, parang ganun. Kasi parang naalala ko yung sa Psalms 40. Kasi nag-doubt din siya. Even si Job. Pero, hindi naman sa story din naman sinabi na dapat di ka mag-doubt or what. So, bad thing ba yung doubt or ano siya? Pwede rin siyang kasangkapaling ng Holy Spirit towards yung repentance and more profound faith kay Kristo. Hindi ako sure kung may purpose ba yung doubt or kung may ano ba siya, may sinasabi mo na May positive. may positive use. But as far as I know kasi, pag sinabi mong doubt, it is not the same as unbelief. Unbelief and doubt is not the same. Yung may lumapit na guy kay Jesus, yung sabi, Lord, I believe, but help my unbelief. Ay, actually, unbelief yung sinabi niya doon. Kasi sa pagkakaintindi ko, pag sinabing unbelief, total na walang faith at all. Unbelief. You are opposed doon sa faith. Doubt is you somehow believe, you still believe, and yet you are not really convinced of it. Siguro may mga certain aspect pa ng siguro mga doctrine or aspect na truths that you are not really convinced pa. Example, naniniwala ako kay Kristo, pero hindi pa ganun kabuo yung aking, yung di pa ganun kabuo yung aking paniniwala. Kasi may mga bagay na medyo may mga question pa ako. So I think ganun yung doubt, na hindi talaga siya totally walang faith. Ngayon, I don't recommend na manatili ka sa doubtful na sitwasyon or nandun ka sa doubt, pagda-doubt. But but hindi natin dinideny or hindi natin sinasabi na hindi ka dapat mag-doubt or hindi ka allowed mag-doubt or pag nag-doubt ka ay hindi ka na believer. Hindi natin sinasabi yung ganun. So doubt and unbelief is different from each other. Believers may doubt. Si Job, nag-doubt. Pero hindi niya totally iniwanan yung pananampalataya sa Diyos. Tama ba, bro? Nasagot ba yung question mo? So, kailangan siyang i-overcome, kailangan siyang i-eliminate, or anong proper, Yung isang question na simple ba yun? ano mga probability natin kung nagtawag Ang doubt. Mhm. Ah, May isa akong sagot dyan. doubt your doubting. May isa akong sagot dyan, si Pastor Joseph. Oo, medyo pastoral kasi siya. Yung doubt lang siya, dapat hindi siya dapat siya kilalanin as a trial of faith. So, ibig sabihin, hindi siya, like, hindi ko pwedeng sabihin na, gusto ko may doubt. Hindi natin gusto yung may doubt. So, it's not, for example, ang ating hope pagdating dun sa
sa langit, meron na tayong perfect assurance, di ba? Kasi yung faith becomes sight. So, it is a trial of faith. Actually, nandun din sa confession na may mga times na kaya tayo may doubt kasi nga wala tayo niyan. Halimbawa, wala tayong inward evidences of grace. Kailangan talaga i-overcome. Kailangan na, o kaya kaya ka may doubt kasi hindi ka pa talaga completely, meron ka na pala tayo sa ginawa ni Christ pero hindi pa buo. Ang dapat mong pagsikapan is buuin mo yung pananampalataya ni Christ. So in that sense, talaga ino-overcome yung doubt ng mga means of grace. Pero merong mga doubt na ang Diyos yung nagbibigay. Nandun din sa confession. Like, completely nagtatrust siya kay Christ. Hindi kulang hindi proportionate yung kakulangan ng inward evidences niya sa lack niya ng assurance. Ang ginagawa doon is yung tinatanggap ko yun sa kamay ng Diyos na may pagtitiwala na he will wait on God na parang i-renew niya yung spirit mo. Kagaya rin yung ginawa niya kay Job sa lupa. Amen. Hindi siya binigyan ng sagot pero ni-renew ng Panginoon yung assurance na hindi kita iniwan, hindi kita nilipot. So, merong yung darkness ng soul. Minsan, hindi ko ma-sure kung daan yun sa naalala ko. Wala po dito. Kung hindi dyan, nasa ibang chapter yun ng confession. Kung saan sinasabi na may mga panahon na ang Diyos yung nagtatanggal ng assurance natin. Para mas lalo tayong parang mas pumiling sa Kanya. So in that sense, it is a trial that God uses in order to sacrifice. Parang walking in darkness without light. Parang sa sunset. Ay, naalala ko na. Walang kasalanan. Dito sa paragraph 4, nabanggit din yun na kaya weak ang assurance din natin kasi nagtatago ang Diyos. Yung light part siya. Diyos yung Opo. hindi dahil sa kulang sila sa inward evidences, although lahat naman tayo hindi perfect in ways. Pero hindi yun yung dahilan. Yung dahilan, sovereign withdrawal ng Diyos right niya. Opo. In order to try your faith. So in that sense, hindi mo siya i-overcome. Ang gagawin mo yung sinabi ni Peter, diba sa 1 Peter 5 na yung humble yourselves therefore after the mighty hand of God. Sige, magsasubmit ka dun sa providence and bidding sa iyo. Okay. Ayun. Bro, nasagot po ba ni Pastor? Sige, humihirap na yung tanong. Tayo ay mag-e-end na. Sige, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming natutunan ngayong hapon. Ito pong munting lesson namin ay nagdulot po ng kalinawan sa amin. Sa mga nagsastruggle sa kanilang assurance, ito po ay naging makahulugan, Panginoon. Lord, dalangin namin na ito pong assurance na ito ay aming i-cultivate, i-examine namin ang aming mga sarili dito. At nawa ay masumpungan naming lahat ang katiyakan ng aming kaligtasan. Lord, salamat po. Ito pong katuruan ay magbunga sa aming mga buhay. Help us to be assured believers, Panginoon. At ito po ay magdulot ng more lively Christian walk, Panginoon. More holiness, more humility, O God. Lord, pagpalain niyo po itong katuruan na ito. At salamat po, ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.